Sumang-ayon si Xi Jinping kay Vladimir Putin. Binabago ang kasaysayan at nagmumungkahi ng bagong sistema ng pamamahala sa mundo. Sa summit ng Shanghai Cooperation Organization, sinabi ni Xi Jinping na babaguhin ng China ang papel nito sa ikalawang digmaang pandaigdig at nanawagan ng bagong sistema ng pamamahala sa mundo. Ang pagkahilig ni Vladimir Putin sa kasaysayan at paggamit nito para bigyang katwiran ang sariling layunin ay naipasa rin sa kaibigan niyang si Xi Jinping. At nais ng tagapangulo ng China na ipakita ang papel ng bansa sa ikalawang digmaang pandaigdig bilang pundasyon ng itinatag na multipolar na mundo pagkatapos nito, kung saan sinusubukan niyang maging leader bilang panimbang sa Estados Unidos ng Amerika. At sa pagkakataong ito, mula mismo kay Xi Jinping ay lumabas ang medyo mapanganib na mga naratibo na ang kanluran ay dapat kilalanin ang kanilang mga pagkakamali at pananagutan sa ikalawang digmaang pandaigdig at tanggapin na ngayon ay ang China na ang namumuno. Ang pagkahilig ni Putin sa kasaysayan at ang paggamit nito bilang katwiran para sa kaibigang si Xi Jinping. Kaya naman, sa summit ng Shanghai Cooperation Organization, hinikayat ni Xi Jinping ang mga pinuno ng mahigit 20 bansa na nagtipon sa kanya na gamitin ang kanilang ekonomikong impluensya kasama ang China upang labanan ang kanluran sa gitna ng tumitinding tensyon sa geopolitika at kalakalan. Hinikayat niya ang mga bansa sa Shanghai Cooperation Organization na magdeklara ng malamig na digmaan laban sa Estados Unidos at kanluran para tulungan ng Shanghai Cooperation Organization ang China na palitan ang Estados Unidos. Ayon kay Xi Jinping, kinakailangan nating panatilihin ang isang organisadong multipolar na mundo kung saan mananatili ang kalayaan sa kalakalan at makakabuo ng mas makatarungan at makatuwirang sistema ng pandaigdigang pamamahala. Ibig sabihin, hindi siya kontento sa kasalukuyang sistema. Habang sinisira ni Donald Trump ang halos 80 taon na pandaigdigang sistema, nakikita ng Beijing ang pagkakataon na suriin muli ang internasyonal na kaayusan at palakasin ang autoridad nito sa mga umuunlad na bansa bilang alternatibo sa Estados Unidos. Layunin dito ang pagbabago ng papel ng China sa ikalawang digmaang pandaigdig at pagtatatag ng internasyonal na sistema sa ilalim ng United Nations. Lalakas din ang pag-aangkin ng China sa Taiwan na tinitingnan nilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ang summit ng Shanghai Cooperation Organization ay ginanap habang ginugunita sa Beijing ang anibersaryo ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, pangalawa sa kasaysayan. Sa isang malaking parada ng militar, una itong nangyari noong 2015. Kaya ngayong araw, nanawagan si Xi Jinping sa ibang mga bansa na itaguyod ang tamang pananaw tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig, na para bang ipinapahiwatig niya na sa loob ng 80 taon, lahat tayo ay may alam na tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig. Baluktot na impormasyon. At ngayon, ibubunyag na ng China ang katotohanan sa ating lahat at sinubukan itong ibunyag sa atin ni Xi Jinping ngayong araw. At nakakatakot na nagsimula ng magsalita si Xi Jinping na parang si Putin. Sinabi ng leader ng China na ang China at Union of Soviet Socialist Republics ang naging pangunahing sandigan sa paglaban sa militarismo ng Hapon at Nazi Alemanya at mahalaga ang ambag nila sa tagumpay laban sa pasismo. By the way, iyon ay isang sipi mula sa kanya. Ibig sabihin, si Xi Jinping ay tahasang nagsasabi na ni Europa o Estados Unidos ay hindi man lang maaaring magsalita tungkol sa kanilang partisipasyon sa pagkamit ng tagumpay laban sa Nazi Germany, lalo na laban sa Hapon. Ang China at Union of Soviet Socialist Republics ang mga pangunahing nagwagi. Sinabi agad ng diktador na si Putin na dapat kilalanin ng Europa ang kasalanan nila, ngayon para sa makabagong digmaan ng Rusya sa Ukraine. Parang hindi kikilalanin ng Europa na sila ang nagtulak sa Rusya na simulan ang digmaan. Walang kapayapaan hanggat di ito nangyayari. Pero bumalik tayo kay Xi Jinping. Bago bumisita sa Moscow noong Mayo, dahil sa paanyaya ni Putin para sa Victory Parade, sumulat si Xi Jinping na ang China at Unyong Sobyet ang pangunahing entablado ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Asya at Europa. Ayon kay Xi Jinping, ngayon ang China ay nakipaglaban sa digmaang paglaban kontra sa agresyon ng Hapon simula pa noong 1931. Ibig sabihin, 10 taon bago sumali sa labanan ang Estados Unidos ng Amerika na nagwagi laban sa Hapon sa Karagatang Pasipiko. Kasabay nito, isinusulong ng Beijing ang pananaw na ang pangunahing puwersa ng paglaban ay ang mga komunista, samantalang sa katotohanan, ito ay ang namumunong partidong nasyonalista ng China
na kuumintang, hindi ang mga komunista. Sila, ang partidong ito at ang kanilang hukbo, ang siyang lumaban sa mga puwersa ng Hapon, kapwa noong mga sagupaan mula 1931 hanggang 1937 at pagkatapos nito, nang magsimula na ang ganap na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Nakipaglaban din ang mga unit ng komunista sa mga Hapones. Ngunit ang pagsuko mula sa komandante ng mga puwersang Hapones sa China noong ika-9 ng Setyembre 1945 ay naganap na pagkatapos ng paglagda ng kasunduan ng pagsuko ng Hapon sa Amerikanong barkong pandigma na Missouri. Noong Setyembre 2, tinanggap ito ng mga kinatawan ng Kuomintang at pamahalaan ng China. Ibig sabihin, hindi talaga nanguna ang mga komunista sa laban sa Hapon. Ang mga kinatawan ng Kuomintang ang namuno sa negosasyon pagkatapos ng digmaan. Ngunit natalo sila sa mga komunista sa digmaang sibil at lumipat sa Taiwan noong 1949. At ngayon, sinasabi ni Xi Jinping na wala namang Kuomintang noon. Ang mga komunista ng China at Union of Soviet Socialist Republics ang nagtagumpay sa ikalawang digmaang pandaigdig, kahit walang kumukwestiyon sa paghihirap ng mga mamamayang Tsino. Sa huli, kailangang aminin na ang tunggalian ng Estados Unidos at Hapon sa Karagatang Pasipiko, 1941 hanggang 1945, ang naging pinakamahalaga sa pagtatapos ng digmaan. Ngayon, tinitiyak ni Xi Jinping na kalokohan lang iyon. Sinasabi na ang komunista raw ang tunay na nagwagi sa ikalawang digmaang pandaigdig at baka hindi pa nakipaglaban ang mga Amerikano sa Hapon. At sa totoo lang, sa kasamaang palad, ngayon ay nabuo ang isang maginhawang pandaigdigang konteksto para sa Beijing para sabihin na, "Uy mga pare, alam nyo, nandito kami." Kami ang nagpasimula ng multipolaridad at ngayon ay magdadala nito sa bagong inklusibong direksyon. Si Xi Jinping ang nagtutulak ng mensaheng ito ngayon. Pero sa kabilang banda, ang mga pagsisikap na ito ay maaaring hindi talaga laban sa Estados Unidos at kanluran, kundi nakatuon sa panloob na audience at mga kaalyado ng China sa Global South. Magandang paraan ito para ipakita sa mga miyembro ng partido sa China na malakas at iginagalang sa mundo si Xi Jinping at ang kasalukuyang pamunuan ng Permanenteng Komite ng Politburo. Ibig mo bang sabihin, ginagaya ni Xi Jinping si Putin sa Rusya? At gaya ng sinabi ngayon ni Xi Jinping, at quote, "Dapat tayong gumawa ng mga hakbang sa loob ng Shanghai Cooperation Organization para protektahan ang internasyonal na katarungan at legalidad. Lahat ng bansang kasapi ng Shanghai Cooperation Organization ay kailangang sumunod sa prinsipyo ng katarungan at legalidad, makilahok sa internasyonal at rehiyonal na usapin, at ipaglaban ang interes ng Global South. Dapat tayong patuloy na matatag na tumutol sa hegemonya at politika ng lakas." Sinusuportahan na ng Rusya ang inisyatiba ni Xi Jinping para sa bagong pandaigdigang sistema ng pamamahala. Sumagot si Putin na ito ay napapanahon, lalo na sa panahon na may ilang bansa na patuloy na hindi tumitigil sa paghahangad ng diktadura sa pandaigdigang usapin. Sa totoo lang, nakakatawa pakinggan yan mula kay Putin na kalbo. Ang hangarin ng Beijing na samantalahin ang kaguluhang nilikha ni Trump para palakasin ang kanilang internasyonal na imahe ay masisira dahil sa ganitong kalaking pagpapakita ng lakas militar sa parada at sa malapit na ugnayan nila sa Moscow, na kasalukuyang nagsasagawa ng pananakop na digmaan laban sa Ukraine. Alam nyo, ang muling pagsusulat ng kasaysayan ay tunog na napakadelikado. Anong opinyon nyo rito? Isulat nyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel. Pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang. Ingatan nyo ang sarili nyo. Paalam sa lahat.